Lilinisin natin yung itong part ng head, itong mga valve, alisin natin yung mga carbon, tapos i-grind valve natin para pumantay o lumapat siya uli para mawala ng singaw. So itong set ng block papalitan natin. Ito na yung bago natin, nandito naka-ready na. So pati valve seal, papalitan natin ng bagong valve seal, piston ring. So ayan, proceed na ako tayo sa susunod na step natin, yung paglilinis naman, tapos pag-i-install. So mamaya pakita ko sa inyo yung after natin to maayos kung ano na yung kanyang kondisyon. Pahabol nga pala din pala, ito pala pabago-bago ng RPM ng minor. So noong nakaraan NFI natin to, throttle body, ang nangyayari medyo ang hirap habulin ng kanyang RPM, pabago-bago, tataas bababa. So isa sa dahilan ng mga ganong issue mga paps itong kanyang oxygen sensor. So makikita nyo yung auto sensor niya, oxygen sensor. Baka nakakalimutan natin to mga boss, lalo mga kaibigan natin mga mekaniko. Mga ganitong modelo na may mga fuel injected, so may mga oxygen sensor yan. So hindi lang yung throttle body ang pag-iisipan natin na may problema, yung TPS. So katulad nito, itong sensor na to ay napakadumi na. Yung medyo barado na nga, yung ibang butas wala na. So hindi na magiging accurate yung bigay nito ng signal sa ating computer box. So mangyayari mixture na siya. Pabago-bago na yung RPM kasi nga maling signal na yung ibibigay nito dahil hindi na accurate dahil sobrang dumi. So ngayon tatry muna natin to linisin, tapos malaman natin kung mag-okay yung kanyang RPM, kung hindi na siya bababa tataas. So yun, mamaya update ko kayo mga boss. Okay guys, so yan, tapos na natin linisin yung ating cylinder head. So makita nyo malinis na. So nahasa na rin natin yung kanyang intake tsaka exhaust valve ito. So ito pala mga paps, napalitan na rin pala ng dating gumawa, yung unang gumawa nito. So aftermarket na pala to. So di ko alam bakit pinalitan nila to. Kung tutusin, hindi naman to pinapalitan agad, nililinis lang to mga paps at saka ginagrind valve lang. So yun yung mga napansin ko dito, pinalitan na yung kanyang valve replacement. So pati yung kanyang valve seal, ayun aftermarket din yung kanyang valve seal na dalawa, sa papalitan din natin ng bago yan. So ito Yamaha original. Ayan, so valve seal natin Yamaha, so pang fuel injected. At isa pa sa napansin ko yung kanyang valve spring. So yung valve spring yung napansin ko dito, ito katulad dito, baliktad yung pagkakabit. So makikita nyo tong tawag dito retainer, yung pinaglalagyan ng lock nasa ibabaw. So nakita nyo kung may part ito may kulay green, dapat to nasa taas, dapat ganyan ang position yan. Yan, ganyan dapat. So baliktad lang yung pagkakabit. Hindi ko alam kung bakit pagkakabaliktad pa sila. May marker na nga nakalagay. So yung isa ay yung isa ganoon din pala, baliktad din pala mga paps, mga boss. So makikita nyo yan ayan, dapat yung part ng medyo malaki yung gap nasa taas yun. Yung medyo malaki yung gap nasa taas, tapos yung medyo maliliit nandito sa baba, nag-gap ng spring. So yan yung mga isa sa mga issue na napansin natin. So mali yung kabit ng valve spring, baliktad. Pinalitan ng aftermarket na intake at exhaust valve, aftermarket na valve seal. So yun, wala namang advice yung may-ari nito na papalitan natin ng bagong mga valve, itong intake at exhaust valve. Pero ito kasi SOP, yung valve seal papalitan natin. So nakabit na rin yung ating bagong cylinder block tsaka piston. So brand new Yamaha, genuine Yamaha yan mga boss, mga master. So kung magpapalit po kayo ng block tsaka piston set, ang advice ko lang sa inyo, gumamit tayo ng original. Huwag tayong gagamit basta ng mga aftermarket katulad nito. So aftermarket yan, nakikita nyo ito wala pa tong
wala pa tong 5 years, so 3 years. So sayang yung pera natin. So madadaan kayo sa sales stock ng mga ilang mga ano natin diyan, mga shop natin diyan sa tabi-tabi. So dadaanin kayo sa sales stock na gumamit na lang kayo ng replacement kasi mas mura to eh. Ikotin ko tong nasa part na to, ito sa may hex. Yan, kita nyo iniikot ko compression. So okay, kita tayo mamaya mga boss. Naikabit na natin yung so pati yung kanyang oil temp sinabay na natin. So kinalibrate din pala yung nito, yung throttle body kasi mababa yung voltage. So makikita nyo naman dito sa nandito nakalagay yung dito sa content natin. Mababa yung voltage ng throttle body, nasa 62. So tinaas natin siya ng 70, 68 to 70. So ito yung mga pinalitan natin mga master. So nakita nyo yung ayan, yung piston nya naglalangis na. So 2 years pa lang to. Kaya ako sa inyo, advice ko sa inyo kung magpapalit kayo, kung magpapa-refresh engine kayo at kailangan na palitan ng bagong block, ang advice ko lang gamit tayo ng genuine. At least tong original tatagal to ng 5 years sigurado eh. 5 years patatagal yan. Itong aftermarket, so 2 years lang tumagal. Nakita nyo nagli-leak na. So 2 years lang makakatipid ka, pero mas mabilis lang yung buhay. Hindi katulad pag original, medyo mas mahal syempre genuine, pero mas matagal yung buhay niya. So ito pa, ito yung mga parts natin, piston ring, spark plug. So ito share ko lang yung spark plug. Yung spark plug nya kapapalit lang pala nito. Kapapalit lang, wala pang 1 linggo to, kapapalit lang. So shout out dun sa pinagbilihan ni Pops ng spark plug. Kaya nagulat ako, kita ko medyo bago pa. Pero nung nakita ko nga, nung nahawakan ko, inikot ko, nakita nyo yun. Gumiikot siya, humihiwalay. Yan. So dapat hindi ganon. Dapat yan, hindi gumagalaw. So nagkokosto ng misfire. Palyado makina. Yan. So ingat tayo sa hirap kasi. Wala, yan na. Yung. One click. So one click na. So sabi ni Pops nakaraan, hard start. Kahit sipaan malambot. Kasi nga loss compression. Katulad nung pinakita ko sa video kanina, yung valve na nilagay natin, tinest natin ng gasolina, nakita nyo nagli-leak kasi nga singaw. Dahil sa mga carbon deposit. Yan. Yun lang mga boss. So kung magpapa-refresh engine kayo, so panoodin nyo muna kung paano yung tamang pag-refresh engine, kung ano ba yung mga dapat palitan, so ano yung dapat o hindi dapat palitan. So katulad nito, may mga pinalitan na hindi dapat palitan. Nahilo na ako. So may mga parts na hindi dapat palitan pag magpapa-refresh engine tayo. Linis lang. So yung mga kailangan ng palitan dito ay yung piston ring, yan, yung block. So ito yung spark plug is depende naman yan kung palitin na o hindi pa. Yan. So ingat tayo sa mga pagdadalahan natin ng mga shop. Patayin na natin para yan. So ingat tayo mga boss bago tayo magpa-refresh engine. Muna, konting research muna kayo kung ano yung mga dapat palitan para at least hindi kayo mapapagastos. Medyo mabigat din pag pinalitan lahat. So ano lang yung dapat palitan, ano yung dapat gawin, so ano yung tamang step by step yung procedure. So pagkatapos yung scanning, siyempre dapat ma-diagnose ang tama yung parameters. Katulad kanina nung ginawa ko yung throttle body bagsak, so kinalibrate pa natin para bumalik yung tama niyang position, yung kanyang voltage. So yun lang, I hope may natutunan kayo dito sa ating content ng bago kayo magpa-refresh